So yun nga no, kakarating ko lang dito sa bahay nila tatay. Kukunin ko yung pinagawa kong kahoy. Mga 10 minutes galing dun sa amin, papunta rito. Ito pa yung 2 years ago na to, tunduyan na to. Tonara. So, ginawa ko siya ng duyan, sinalitan niya ako ng kahoy. Win-win situation. Tapo! Ay, magandang hapon. Hindi ko narinig yun. Oo nga. Ay, ano po pala agad ay? Mahaba. Oo. Ilang butas po yan? 14. Oo, mali ang tahi ko. Hindi bali po. Pang 13 lang yung... Sobrang pero ang haba po ano? Sobrang haba. Ito naman. Yan po yung ano? Ito na pa. Ilang pares ko to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ilan po ba yung pinagawa? Ay, papagkakala din 5. 15. Hindi ko pa lang ginawa ko. Yung nga, ako rin. Oo po nga. Hindi po yata kayo sa ano eh. Patesting na po sa likod niya. Hindi po yung lapad lang. Yung balikat. Diyan po sa harap. Maganda rin naman pong higaan. Hindi ko lang. Ang pinabaan kayo dito. Oo. Mas malapad siya. Bagay ito kasi ilan lang naman ito. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11. 12 lang po ito. 12. Tama lang po ito sa 14. Pero yung distansya niya po sa butas, pares lang po nito. Ayos lang. Ayos lang. Laki na ba ngayon? Sabi ko ba yung mas mahaba? Okay na po yan. Ganyan na lang din po yung kakulangan. Wala lang eh. Opo. Kadadali mo yan. Oo. Para nakapagtahi na po ako doon ng dalawa eh. Pupu, ang natahi ko ay pang tracing butas lang. Dagdagan na yun. Puputulan ko ito dito. Gagawin ko tracing butas. Sabi mo isa nga. Pero yung po kasing paggawa sa akin ay papare-parehasin ko lang. Kaya po yung 13 para sa akin na yun. Yung dalawa pang benta. Tapos the rest yung pong lahat ng 14 butas. Yung po yung resort po kasi yung Ay tapos ito nagpapagawa. ka ba? Yung kardagan mo 80 ah. Ganyan na rin po 14. Hindi, pag dadaanan ko na lang po kayo dito. Pero ganyan na lang din po kasi para pare-pareha sila eh. Hindi po pwede mag-iba-iba eh. Sa susunod na lang pong Isa may-ari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano po? Pero ayos naman ang haba niya eh. Okay lang naman ang haba. Ginawa niya 80 eh. Magkano po ang isang pares? Sabi ko lang 75. 75? Sige po. 75 sa 8. Okay po yan dyan. Susunugan ko pa po ito eh. Tama nga lang ibigay. Pero ito yung Isang klase. Ay, okay po yan oh. Siguro sa ano lang po eh. susunugan mo. Ganda. Ganda yung lesson. Kahapon nagpunta po ako dito eh. Nasa palayan daw kayo. Naroon ako ah. Nagbukan ako ng... Wala kayo sako tay? Sako. Hindi ako nakapagdala ng tali. Sa silbas ako. Hindi na po. Hindi na. Baka kaya na. Oo. Ito yung ni tatay oh. Working place. Ganda ng mga kahoy, good lumber. Wala na huhukay na. Ito yung pinaghuhukay. Wala po dumagsanga yung amihanin. Wala. Ito yung naghukay na mga natukuhay dito. Yan po sa may agasan eh. May mga tama na rin. Magandang kahoy pa naman po. Pinalakihan ko po. Ito. Ba't parang manong hangin dito? May gatas na lang ni Bering ah. Anong gatas? Wala. Gandang babae. So yan nga po, sisimulan na natin i-prepare yung kahoy. Kapag kuha ko dun sa furnitural, yun, susunugan ko siya para maging makinis yung surface ng kahoy natin. Sunugan ko siya buo. Pero depende naman sa inyo yun kung gusto nyo lagyan ng design. Meron ako mga ginawang kahoy, lang, parang stripe lang yung pagkasunog ko. Pero sa klase ng kahoy ngayon kasi, kailangan kong sunugan lahat. Depende rin sa kahoy na bibili mo, gano'n. So yan, ganyan ang ginagawa ko. Sunog lahat. Hanggang dyan sa dulo. Lahat yan. Pati ang dulo, susunugan din. Butas kasi pag binabarinahan yan, yung pinaka natanggal sa kanya na kalbo nga para doon sa butas. Pag nanahagip siya ng torch, nasusunog na rin siya. Hindi ka na mahihirapan pag magsusot ka ng tali. Hindi siya barado.
sunugan, punasan nyo muna ng basahan. Yung tuyo para pag nagliha kayo, hindi siya masyadong maraming uling, matanggal na siya agad ng basahan. Then pwede na siyang liyahin. Isang pasada lang, pero masipag ka, 2, 3, bahala ka. Kung ano sa palagay mo na okay na para sa'yo. Sa akin kasi pag makita kong papasa na sa quality control, okay na. Liliyahin mo yung lahat, pati yung 2 dulo niya, liliyahin din kasi medyo lumabas yung hibla nun after nung nasunog eh. Mag-ano kayo dyan, maglalagay kayo sa mainit yan pagka hindi doble-doble yung liha. Pagkatapos nyo siyang liyahin, punasan ng basahan. As in yung malinis na talaga siya para ready na siya para barnisan. Makikita nyo yung before and after ng kahoy. Malayong diferensya glow up. Lalo pag nabarnis pa yan. Talagang na siya, parang gawa sa parnituran talaga. Yan, i-prepare na natin yung, piniprepare ko na dyan yung pang varnish. Maple yung gamit ko na varnish. Sa pag nalagay sa lagayan mo ng varnish mo, huwag yung lahatan, estimatein mo lang yung sa palagay mo magagamit mo sa isang punasan. Kasi 3 times mo yung i-layer eh. Unang layer mo yan, papatuyuin mo muna siya. Then, after na natuyo, mga siguro 15 to 30 minutes, patong ka ulit ng another layer. Then, hanggang pangatlo para maging maganda ang resulta. Tapos yung pag sasawsaw sa varnish, papagpagan yung brush para hindi makapal agad yung yung punas ng varnish, manipis lang. As in parang mabasa lang siya ba. Parang kasi yung naging resulta pag yung kinapalan mo kaagad, bukol-bukol yung varnish niya. Varnishin pati ang dulo. Nagpa-ano lang, pag ganyan-ganyan lang. Para suabe ang resulta ng kahoy. Sa part na yan, patapos na ako dyan. Halos napunasan ko na lahat ng kanto niya. Bali, papatuyo-tuyoy ko na lang yan. Mga kalahating oras. Then second layer. Minsan, pagka nag-first layer ako, tapos medyo hindi pa maganda yung kahoy ko, nililiha ko ulit yun. Pero kung satisfied na ako sa resulta ng first layer, di papatungan ko na lang. Depende na lang sa magiging assessment mo sa itsura ng ginagawa mo. Pero kung compliance ka lang, pwede nga walang varnish yan eh. Yan, pati dulo, lagyan ng varnish. Yan, tapos na. Sakto lang din yung varnish na inilagay ko sa isang coating ng maple na varnish. Tingnan nyo naman yung before and after nya. Diba? So yun, pagka natapos ko na yung varnishan, ready na tayo para sa paglalagay ng tinahi kong duyan sa kahoy. Abangan.